sa kasaysayan ng sining at aliwan sa Pilipinas. May mga pangalang hindi lamang sumikat, kundi naging pundasyon ng industriya ang kanilang ginagalawan. Sila ang mga haligi na nagpatatag sa larangan ng pagtatanghal, nag-iwan ng di mabuburang marka sa kamalayan ng bawat Pilipino. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Adelaida Fernando, na mas kinilala at minahal ng publiko sa kanyang pangalang pang-entablado, Deli Atay-Atayan. Sa loob ng halos 7 dekada, ang kanyang presensya sa tanghalan, radyo, pelikula, at telebisyon ay naging kasing kahulugan ng dekalidad na komedya, isang sining na kanyang itinaas at binigyan ng bagong dimensyon. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng dedikasyon, talento, at walang sawang pagbibigay aliw na humubog sa panlasa ng maraming henerasyon. Kabanata 1. Mga unang taon at pagsibol ng sining. Isinilang si Adelaida Fernando sa isang pamilyang may malalim na ugat sa sining. Ang kanyang ama, si Amado Fernando, ay isang kawani sa kawanihan ng Aduana, Bureau of Customs, na sa isang di inaasahang pagbabago sa pamunuan ay napabilang sa mga empleyadong natanggal sa serbisyo. Sa harap ng pagsubok na ito, hindi sumuko si Ginoong Fernando. Ginamit niya ang kanyang likas na talento sa sining upang itaguyod ang kanyang pamilya. Naging isa siyang kilalang portrait painter sa mga abalang distrito ng Binondo at Santa Cruz sa Maynila, kung saan ang kanyang mga obra ay naging saksi sa kanyang husay at tiyaga. Ang pamanang masining na ito ang siyang humubog sa kamusmusan ni Deli. Bilang panganay sa magkakapatid, siya ang naging paboritong katuwang ng kanyang ama sa musika. Mula sa murang edad, tinuruan na sila ng kanilang ama na umawit at tumugtog ng iba't ibang instrumento. Ang kanilang tahanan ay naging isang munting paaralan ng sining, kung saan ang musika ay nagsilbing wika ng kanilang pamilya. Sa lahat ng magkakapatid, si Deli ang nagpakita ng pambihirang hilig at galing sa pag-awit, at madalas siyang hinihilingan ng kanyang ama na magtanghal para sa kanilang mga kaibigan at bisita. Sa edad na 15, ang kanyang pagnanais na ibahagi ang kanyang talento sa mas malawak na entablado ay nagsimulang mag-alab. Naging regular siyang kalahok sa mga amateur singing contest, kung saan ang kanyang tinig ay unang narinig at hinangaan ng publiko. Noong 1932, sa isang mapangahas na desisyon na nagpapakita ng kanyang determinasyon, iniwan ni Deli ang kanilang tahanan upang sumama sa isang naglalakbay na sirko, traveling circus. Ito ang naging simula ng kanyang profesional na paglalakbay sa mundo ng pagtatanghal, isang landas na malayo sa inaasahan para sa isang dalagita noong panahong iyon. Lumipas ang ilang taon bago siya muling nagbalik sa piling ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang dating Adelaida na kanilang kilala. Siya ay isa ng ganap na may bahay at ina, may sarili ng pamilya. Sa kabila ng kanyang biglaang pag-alis, tinanggap siya ng kanyang mga magulang ng buong puso. Ang kanilang pag-aalala ay napalitan ng kagalakan, lalo na sa pagkakaroon ng kanilang unang apo. Ang pagbabalik na ito ay hindi naging katapusan, bagkus ay isang bagong simula para sa kanyang karera na malapit nang yumabong sa mas malalaking entablado. Kabanata 2. Pagtatanghal sa entablado, radyo, at ang pagtambal kay Andoy. Ang pagpasok ni Deli sa mundo ng vaudeville, ang nagbukas ng pinto para sa kanyang pagsikat. Sa entablado ng vaudeville, ang mga komedyante ay binibigyan ng humigit kumulang 10 minuto upang magpatawa. Ayon sa paglalarawan ni Deli, ang komedya noon ay hindi nakasandig sa slapstick o pisikal na katatawanan. Ito ay isang uri ng komedyang mas matalino at sopistikado. Ang mga nagtatanghal, na kadalas ay nakasuot ng formal na kasuotan tulad ng barutsaya, ay walang sinusunod na script. Sila ay umaasa sa kanilang bilis ng pag-iisip, talas ng dila, at husay sa adlib upang pukawin ang halakhak ng mga manonood. Dito niya nakatambal si Alejandro Villegas,
na mas sumikat sa pangalang Andoy Balun-Balunan. Ang kanilang tambalan ay naging isa sa pinaka-popular noong panahong iyon. Ang kanilang kimika sa entablado ay hindi maikakaila at ang kanilang propesyonal na pagsasama ay nauwi sa isang panghabang buhay na pag-iibigan. Sila ay naging mag-asawa. Ang kanilang mga komedya ay hindi basta-basta. Kalimitan, ang material nila ay hango sa taunang edisyon ng librong Amerikano na 1,000 best jokes. Masusi nilang pinag-aaralan ang mga ito at isinasalin sa kontekstong Pilipino. Nilalagyan ng sarili nilang tatak sa pamamagitan ng paghahalo ng pag-awit at pagsayaw sa kanilang pagpapatawa. Bukod sa komedya, kinilala rin si Deli bilang isang mahusay na mga awit. Naging isa siyang kundiman singer sa tanyag na Palace Theater sa Maynila, kung saan ang kanyang malamyos na tinig ay nagdulot ng aliw sa marami. Dahil sa kanyang kakayahang magpatawa habang nagpapakitang gilas sa pag-awit, madalas siyang tawaging Queen of Laughs, isang titulong nagpapatunay sa kanyang kakaibang talento. Ang kanyang tinig ay umaling-awngaw din sa himpapawid. Naging mga awit siya sa radyo na siyang pinaka-popular na anyo ng libangan noon. Dito niya nakuha ang kanyang ikonikong pangalan. Isang tagapamahala ng radyo ang nagbigay sa kanya ng pangalang Deli Atay-Atayan, isang pangalang tumatak at naging kasing kahulugan ng kanyang pagkatao. Samantala, ang pangalang Andoy Balun-Balunan ng kanyang asawa ay iminungkahi naman ng isa ring personalidad sa radyo, si Mati Torres. Ang kanilang mga pangalan ay naging tatak ng isang ginintuang panahon ng komedya sa Pilipinas. Kabanata 3, Paglipat sa pinilakang tabing at ang pamanan sa industriya. Noong 1940, sabay na pumasok sa mundo ng pelikula ang mag-asawang Deli at Andoy. Ang kanilang unang pelikula, ang Lakambini, ang naging panimula ng isang napakahaba at napakakulay na karera para kay Deli sa pinilakang tabing. Mula sa pelikulang ito, nakagawa siya ng mahigit 300 pelikula, isang testamento sa kanyang kasikatan, husay, at pagiging isa sa mga pinakaabalang aktres ng kanyang panahon. Ang kanyang filmografiya ay sumasaklaw sa iba't ibang genre, ngunit siya ay pinakakilala sa kanyang mga papel sa komedya. Ilan sa mga pelikulang nagpamalas ng kanyang talento ay ang Nag-iisang Sangla, 1940, Bakyamunening, 1947, Bulaklak at Paru-Paro, 1948, Kaiganda ng Umaga, 1949, Kenkoy, 1950, Selosong Balo, 1954, at Pasifiko Poley-Poley, 1969. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, nag-iwan siya ng isang di malilimutang pagganap na nagpapakita ng kanyang malawak na kakayahan bilang isang aktres. Higit pa sa pagiging isang artista, si Deli Atay-Atayan ay kinilala bilang isang mapagmalasakit na miyembro ng industriya. Hindi siya maramot sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan. Madalas siyang magbigay ng payo at kuro-kuro sa mga mas bagong artista at sa mga nasa likod ng kamera. Para sa kanya, ang pag-unlad ng industriya ng pelikulang Tagalog ay isang personal na adhikain. Itinuring niyang sariling tagumpay ang tagumpay ng kanyang mga kasamahan. Isang katangiang nagpatunay sa kanyang kababaang loob at pagmamahal sa sining. Habang abala sa paggawa ng pelikula, nanatili siyang aktibo sa radyo. Naging bahagi siya ng sikat na programang Tang Tarang Tang. Dito, binuo niya ang isang comedy quartet na tinawag niyang Ancient Fox, kasama ang mga kapwa haligi ng komedya na sina Pugo, Lupito, at Doro de los Ojos. Ang kanilang pagsasama-sama ay nagdulot ng walang katapusang tawanan sa mga tagapakinig sa buong bansa at lalong nagpatibay sa kanilang estado bilang mga hari ng komedya sa radyo. Kabanata 4, Isang ikono sa telebisyon, si Doña Delilah,
at iba pang ginampanan. Nang dumating ang panahon ng telebisyon, muling ipinamalas ni Deli Atay-Atayan ang kanyang kakayahang umangkop at manatiling relebanto. Bagamat mayroon na siyang napatunayan sa entablado, radyo at pelikula, ang kanyang mga pagganap sa telebisyon ang siyang lalong nagpakilala sa kanya sa mga mas nakababatang henerasyon. Ang kanyang pinaka-ikonikong papel sa telebisyon ay walang iba kundi si Doña Delilah sa sitcom na John and Marcia. Bilang ang mayamang biyenan ni John Puruntong na ginampanan ng comedy king na si Dolphy, si Doña Delilah ay isang karakter na parehong kinaiinisan at minamahal. Ang kanyang matalas na dila, pagiging sosyal, at madalas na pagmamaliit sa kanyang manugang na si John ay pinagmumulan ng maraming nakakatawang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging masungit, lumalabas pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Marcia at sa kanyang mga apo. Ang palabas ay tumakbo sa loob ng 17 taon. 17 taon at naging isang cultural phenomenon. Isinapelikula rin ito ng maraming beses na lalong nagpatanyag sa mga karakter nito. Ang linyang palaging binibitawan ni Doña Delilah kay John, ang "magsumikap ka", ay naging bukambibig ng mga manonood at naging bahagi na ng kulturang popular ng mga Pilipino. Ang linyang ito ay hindi lamang isang simpleng pang-aalaska. Ito ay sumasalamin sa isang panlipunang realidad at sa walang hanggang tunggalian sa pagitan ng mayaman at mahirap na ipinapakita sa isang magaan at nakakatawang paraan. Isa pa sa kanyang mga di malilimutang pagganap sa telebisyon ay sa palabas na School Bukol. Dito, ginampanan niya ang papel ng ina ni Vic Unggasis, ang karakter na pinasikat ng komedyante at host na si Vic Soto. Muli, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagganap bilang isang ina na may kakaibang katangian na nagdagdag ng kulay at katatawanan sa isa na namang matagumpay na sitcom. Ang kanyang huling paglabas sa pelikula ay sa Chick Boys noong 1974. Pagkatapos nito, sa edad na halos 80, nagpasya si Deli na magretiro na sa showbiz. Nag-iiwan ng isang legasyang mahirap pantayan. Kabanata 5. Personal na buhay, pagreretiro, at mga huling sandali. Ang buhay sa likod ng kamera ni Deli Atay-Atayan ay kasing kulay ng kanyang karera. Ang kanyang unang asawa at katambal sa entablado, si Andoy Balun-Balunan, ay pumanaw noong dekada 50. Makalipas ang ilang panahon, muli siyang umibig at nagpakasal kay Catalino Ong. Sa kanyang pagreretiro, nagsimulang maramdaman ni Deli ang mga hamon ng pagtanda. Noong 1977, na-ospital siya dahil sa pulmonya. Nang sumunod na taon, muli siyang isinugod sa pagamutan dahil sa pananakit ng tiyan at mataas na presyo ng dugo. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang gallstones. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, ipinayo ng mga doktor na huwag na siyang isailalim sa operasyon dahil sa panganib na maaaring hindi na makayanan ng kanyang katawan ang proseso ng paggaling. Sa kanyang mga huling taon, si Deli ay naging bedridden sa loob ng 2 taon. Siya ay nanirahan at inalagaan ng kanyang apo na si Amor Tuason sa kanilang tahanan sa BF Homes, Parañaque City. Noong ika-30 ng Agosto, 2004, sa edad na 70, tuluyan nang namaalam si Deli Atay-Atayan. Konklusyon: ang walang kupas na pamana, ang halos 7 dekadang pananatili ni Deli Atay-Atayan sa industriya ng aliwan ay isang pambihirang tagumpay. Mula sa entablado ng vaudeville hanggang sa liwanag ng telebisyon, nagbigay siya ng kulay at buhay sa bawat papel na kanyang ginampanan. Ang kanyang kontribusyon sa pag-angat ng antas ng komedya sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Hindi lamang siya isang komedyante. Siya ay isang mang-aawit, isang aktres, isang tagapayo, at isang inspirasyon. Ang kanyang kakayahang magpatawa ay hindi lamang nakasalalay sa mga nakasulat na linya, kundi sa kanyang perpektong tiempo, ekspresyon ng mukha,
at sa bigat at kahulugan na kaya niyang ibigay kahit sa pinakasimpleng salita. Ang kanyang mga tao ng pagbibigay aliw, ang mga halakhak na kanyang nilikha, at ang mga aral na kanyang ibinahagi ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang tatak na iniwan ni Deli Atay-Atayan ay patuloy na mabubuhay sa puso ng milyon-milyong Pilipinong kanyang pinasaya at sa mga henerasyon ng komedyanteng sumunod sa kanyang mga yapak. Siya ay at mananatiling isang tunay na haligi, isang reyna, isang alamat ng sining at komedyang Pilipino.